Please like and subscribe and hit the notification bell. Harvey York's Rise to Power, Kabanata 2. Ito ay isang mensahe mula sa mga York. Bahagyang kumunat ang noo ni Harvey. Ang Yorks ay ang pinakamaimpluwensyang pamilya sa South Light. Noong una, si Harvey ang nararapat na tagapagmana. Ngunit 3 taon na ang nakararaan, may maling akusasyon sa kanya sa pamilya at sinabing nilustay niya ang pondo ng kumpanya. Kaya naman inalis ang pagkakakilanlan niya bilang tagapagmana nila. Ang buong pamilya ng York ay may parehong opinyon at si Harvey ay agad na tinanggihan. Higit pa rito, ang kanyang mga magulang ay direktang ipinadala sa ibang bansa at hindi pa niya nakilala mula noon. Nang umalis siya sa York 3 taon na ang nakalilipas, wala siyang dala kahit 1 sentimo. Natroma siya sa matinding suntok, at nagkasakit siya ng malubha. Mabuti na lang at mabait si Lola Zimmer na pinapasok siya. Pinayagan pa niya itong maging apo, kaya hindi na niya kinailangan pang mamatay sa trahedya. Gayunpaman, bagamat 3 taon na siyang ikinasal kay Mandy, sa pangalan lamang sila ikinasal at hindi sa katotohanan. Kung hindi sinubukan ng mga Zimmer na protektahan ang kanilang reputasyon, maaaring hindi na magkaroon ng pagkakataon si Harvey na matulog sa pag-aaral. 3 buong taon na ang nakalipas. Naisip ni Harvey na sanay na siya sa ganoong buhay. Sa katunayan, siya ay walang iba kundi isang manugang na kinuha ng mga Zimmer. May isa pang bagay na nagdulot kay Harvey ng mas matinding sakit. Bagamat laging prangka na nagsasalita si Mandy sa kanya, siya ay napakatangi at maganda. Pagkatapos ng 3 taon na kasama niya, napagtanto ni Harvey na nahulog na siya ng walang pag-asa sa kanya. Habang iniisip niya yon, muli siyang nakatanggap ng mensahe sa kanyang telepono. "Sir, nakikiusap ako sa iyo ngayon. Mangyaring tulungan kami, hindi ka ba bumili ng ilang mga stock ng isang minahanang ginto 3 taon na ang nakakaraan? Kamakailan lamang, may nakakita na may malaking halaga ng ginto sa minahanang ginto. Ngayon, ang presyo ng stock ng minahanang ginto ay tumaas ng husto. Ngayon, naputol na ang pondo ng kumpanya at kailangan namin agad ang tulong ninyo. Kung hindi, masisira ang pamilya natin." Harvey was confused. Sandali siyang natigilan. Sa taong iyon, namuhunan siya ng $10 milyong sa minahanang ginto. Ito rin ang dahilan kung bakit inangkin ng mga York na nilustay niya ang mga pondo ng kumpanya, at dahil dito ay tinanggihan siya. Wala pang 3 taon, at nalaman nila na ang minahanang ginto ay puno ng malaking halaga ng ginto, at sa makatuwid ay tumataas din ang presyo ng stock nito. Sa susunod na sandali, mabilis na kinuha ni Harvey ang isang itim na bank card. 3 taon nang inabandona ang itim na card na iyon. Ito ay isang kasangkapan na maaaring magpahiwatig ng prestihiyo ng isang tao sa buong mundo. Sinasabing kung sino man ang nagmamay-ari ng card na iyon, ay pagbibigyan ng lahat ng kanilang mga kahilingan kahit nasaan man sila. Hindi nagtagal ay nakipag-ugnayan siya sa 24 na hour customer service hotline sa card. Isang matamis na boses ng babae ang narinig niya sa kabilang dulo ng telepono. "Mahal na Ginoong York, magandang araw. Maaari ko bang malaman kung may maitutulong ako sa iyo? Pakiusap tulungan mo akong suriin ang balanse sa aking account." "Walang problema, please hold on a moment," magalang niyang sabi. Sa sumunod na sandali, halatang nanghina ang boses niya at parang nabigla siya. "Ginoo York, ang balanse sa iyong account ay napakalaki kaya na-lock ito para sa mga layuning pangkaligtasan. Hindi ko masuri para sa iyo dahil sa aking posisyon. Pupunta ako at mag-a-apply para dito ngayon. Maaari ba kitang tawagan muli sa ilang sandali?" "Walang problema," sabay baba ni Harvey. Ang halaga ng pera ay napakalaki na ang account ay nakalock para sa mga layuning pangkaligtasan. Humagalpak siya ng tawa. Sa hindi inaasahan, bigla siyang kumuha ng $10 milyong at ipinuhunan niya iyon para lang sa kasiyahan. Hindi niya akalain na ang ganoong uri ng pamumuhunan ay makapagbibigay sa kanya ng napakalaking sorpresa. Hindi man lang alam ni Harvey kung magkano ang pera niya ngayon. ******, naglakad si Harvey pauwi sa masayang lakad. Pagdating niya sa bahay, matagal nang nagmaneho si Mandy pauwi noon. Sa kabilang banda, may 2 pang babae sa sala. Mula sa malayo ay kitang-kita niya na ang isa ay kaakit-akit at sexy habang ang isa naman ay cute at kaibig-ibig. Higit pa rito, napakaganda at eleganteng ni Mandy. Si Mandy yun at ang 2 niyang matalik na kaibigan. Ang sexy na ginang ay tinawag na Cecilia Zachary habang ang cute na ginang ay tinawag na Angel Queen.
Hindi pinansin ng tatlo si Harvey habang papasok sa sala. Anghel na nakaupo sa gilid ay bumantong hininga sa sandaling yun. She then said, "Mandy, pag-usapan natin ang mga seryosong bagay. Nabalitaan ko na may problema ang kumpanya mo." Pinunasan ni Mandy ang kanyang mga templo. Sagot niya, "Oo. Ilang araw ang nakalipas, nahaharap ang aking kumpanya sa ilang isyu sa pagpopondo. Ngayon ay nangangailangan tayo ng $5 milyong. Kung hindi ako makakakuha ng pera sa lalong madaling panahon, natatakot ako na ang aking kumpanya." Bumantong hininga si Angel at sinabing, "Pero Mandy, hindi madaling makakuha ng $5 milyong sa ganoong kaikling panahon." Ang sexing ginang, si Cecilia na nakaupo, tumanggo din ng bahagya ang katabi nila. Tiningnan ni Mandy ang kanilang mga tugon at napagtanto na wala silang maitutulong sa kanya, kaya medyo nataranta siya. Nang makita niya si Harvey na nakatayo doon, hindi niya maiwasang mapatingin sa kanya. She scolded, "Harvey, kailan ka may karapatang tumayo dito at makinig sa amin kapag nasa gitna kami ng seryosong usapan? Halika at labhan mo ang aking damit." Tandaan na hugasan sila ng kamay ng maligamgam na tubig. Kapag kumupas ang kulay nila, sisiguraduhin kong sa hallway ka matutulog ngayong gabi. Aalis na sana siya at masunuri na maglalaba ng damit nang biglang tumunog ang phone niya. Nakakagulat, ito ay isang tawag mula sa 24 na hour customer service ng Black Card. Sinagot ni Harvey ang tawag at muli niyang narinig ang boses ng matamis na ginang. "Mahal na Ginoong York, pagkatapos suriin ito, nalaman namin na ang iyong buong ari-arian ay hawak sa isang offshore account. Kung maghuhukay kami ng mas malalim dito, maaaring masira namin ang iyong privacy. Iminumungkahi namin na tawagan mo kami kapag libre ka. Pagkatapos ay magpapadala kami kaagad ng isang tao na mag-imbita sa iyo sa punong tanggapan ng Namehee, para masuri mo mismo ang balanse ng account. Pumayag ka ba dyan?" Ungol ni Harvey. "Sige, pero bakit kailangan kong magkaproblema para lang masuri ang balanse ng isang offshore account?" Pagkasabi niya nun ay binaba niya na ang phone. "Mandy, nakakatuwa talaga ang asawa mo." Hindi napigilan ni Angel ang mapatawa. Gusto niyang suriin ang balanse ng kanyang offshore account. Nanood ba siya ng maraming palabas sa TV? Alam ba niya kung ano ang isang offshore account? Nang marinig iyon ay napangiti rin si Mandy. Pagkatapos ay sinabi niya, "Baka narinig niya yun noong kausap ko si Itay sa telepono ilang araw na ang nakararaan. Ipinapalagay ba niya na ang lahat ng bank account ay tinatawag na mga offshore account? Ngunit lagi ko siyang binibigyan ng $100 bilang kanyang baon araw-araw. Iniisip ko kung pinapanatili din niya ang balanse." "Mandy, may kasama kang magandang alaga." Medyo matipid siya. Umiti ng mahina si Cecilia. Sa totoo lang, hindi nila maiwasang mapatawa. Sa sandaling iyon, medyo nabalisa si Harvey at sumugod kay Mandy. Seryosong sinabi niya sa kanyang asawa, "Mahal, ang kumpanya mo ba ay nangangailangan ng $5 milyong? Bakit hindi, hayaan mo akong tulungan kang lutasin yon." Cecilia, siya ay talagang isang sexy na babae, kaya kapag siya ay gumagalaw ng masigla, siya ay tila masigasig at kaakit-akit. Sa sandaling iyon, sinulyapan niya si Harvey at sinabing, "Harvey, alam mo ba kung magkano ang $5 milyong? Huwag mong ihalo ito sa $500. Kahit na inipon mo ang iyong $100 na baon araw-araw, paano ka magkakaroon ng $5 milyong? Umisi si Harvey. "Paano kung kaya ko?" Napangisi si Cecilia. "Kung makakapaglabas ka ng $5 milyong, luluhod ako sa harap mo at tatawagan kitang tatay." Napahagalpak siya ng tawa. "Ganoon ba?" Napangiti si Harvey. Makahulugan niyang sinabi, "Then please remember what you said. Huwag mong sisirain ang iyong pangako." Hinimas ni Mandy ang kanyang templo sa tabi nila. Pagkatapos ay winagayway niya ang kanyang kamay at sinabing, "Tama na iyon. Magwala at huwag magkaroon ng anumang wishful thinking dito. Nakakahiya." Bahagyang sinabi ni Harvey, "Fine." Hindi siya naglakas loob na ipagtanggol ang sarili. Ng gabing iyon, sa study pa rin natutulog si Harvey. Hindi siya lubos na naniniwala sa biglaang magandang balitang iyon. Talagang hindi ito panaginip. Hindi napigilan ni Harvey ang bahagyang tapik sa mukha. "Kailangan kong pumunta sa bangko bukas para tingnan kung magkano ang pera ko." Hindi mapakali ang gabi niya. Kinabukasan, itinulak ni Harvey ang kanyang electric bike palabas ng madaling araw. Nakapagtataka, nalaman niyang may naghagis doon ng baterya para sa kanya. Sa sandaling pag-isipan iyon,
alam niyang si Mandy ang may gawa noon. Ang iba mula sa mga Zimmer ay hindi masyadong mabait na gumawa ng ganoong bagay. Pagkatapos ay install ang baterya, naghanda si Harvey na pumunta sa bangko. Harvey, saan ka pupunta kaninang umaga? Sa balcony sa ikatlong palapag, nakita niya ang isang binibini na nakasuot ng isang set ng cute na pajama. Ang kanyang hitsura ay kahawig ni Mandy. Sa pagkakataong iyon, hindi makapaniwalang nakatingin siya kay Harvey. Si Cynthia pala. Ate, magandang umaga. Tumango si Harvey at magalang na binati siya. Sino ang iyong kapatid na babae? Paanong mapapangasawa ng kapatid ko ang isang walang kwentang taong tulad mo? Kung ako iyon, sinakal na kita hanggang sa mamatay sa gabi ng kasal. Nanlamig si Cynthia. Casual niyang ibinato sa kanya ang isang folder ng dokumento. Nakalimutan ng kapatid kong kunin ang dokumentong ito para sa kanyang pagpupulong. Ipadala ito sa kanya. Kung huli ka, alam mo kung ano ang mangyayari sa iyo. Hindi may kakaila, kahit na si Cynthia ay isa lamang masungit na senior sa high school, namana pa rin niya ang mahuhusay na gene mula sa mga Zimmer. Siya ay may payat na baywang na may payat na mga binti. Siya ay talagang medyo kaakit-akit. Harvey ang folder ng dokumento mula sa lupa. Dahil 3 taon na siyang kasal kay Mandy, hindi niya ito pinayagang pumunta at makipagkita sa kanya sa kumpanya dahil sa takot na mapahiya siya sa kanya. Ngayon ay hiniling niya sa kanya na ipadala sa kanya ang dokumento. Panaginip ba ito? Mawala agad. Nang makitang tulala si Harvey, nagalit si Cynthia. Matatangkad at gwapo ang mga bayaw ng iba. Ang ilan sa kanila ay maamo at matikas. Pero bakit naging duwag ang bayaw niya? Hindi niya kayang tingnan siya. Isa pa, ayaw niyang pumayag sa diborsyo. Sino siya sa akala niya? Kabanata 3 makalipas ang kalahating oras, nakarating na si Harvey sa kumpanya ni Mandy. Nang papasok na sana siya sa entrance, bigla siyang hinarang ng isang bodyguard gamit ang stun baton. Malamig na sabi ng bodyguard, "Get lost. Hindi namin tinatanggap ang mga pulubi dito." Kagigising lang ni Harvey, hindi muna niya nagawang linisin ang sarili. Tsaka naka-t-shirt siya at shorts na may patch sa lahat. Para siyang pulubi sa tabi ng kalsada. Gayunpaman, sanay na si Harvey sa ganoong bagay. Umiti siya at sinabing, "Mister, narito ako para magpadala ng dokumento sa aking asawa." "May asawa ka ba sa hitsura mo?" Naghinala ang bodyguard. "Ang babaeng naglilinis ba? Si Zara o ang trabahador na nagtatrabaho sa kusina sa likod, si Lily?" "Asawa ko si Mandy," sabi ni Harvey. Natigilan ang bodyguard. Maya-maya, kumagalpak siya ng tawa. "Nakita ko, ikaw ang manugang ng mga Zimmer." Hindi niya napigil ang tumawa. Umiling si Harvey, hindi sumagi sa isip niya na medyo sikat siya. "Tama na yan. Ibigay sa akin ang dokumento." "Miss Zimmer asked me to take the document from you if you're here," sabi ng bodyguard. Hindi. Napailing si Harvey sa determinasyon. "Sabi ng hipag ko, medyo importante daw. Kaya kailangan ko itong iabot sa asawa ko ng personal. Pwede bang tumabi ka, ikaw?" Walang magawang itinuro ng bodyguard si Harvey. Baliw ba siya? Hindi ba niya alam kung gaano siya kayo ng mga Zimmer? Tsaka ganito ang suot niya. Hindi ba siya natatakot na masira ang imahe ng kumpanya? Habang nag-uusap sila ay may narinig silang malakas na tunog ng makina ng sasakyan mula sa likuran nila. Di nagtagal, nakita ang isang serye ng BMW 5 na nakapark sa tabi ng electric bike ni Harvey pagkatapos ng isang high-speed drift maneuver. Pagkatapos, nakita nilang bumaba ng sasakyan si Don na may hawak na isang bouquet of roses. "Masaya akong makita ka dito, Mr. Xander." Nang mapansin si Don, ang mayabang na tanod ay lumitaw ng magiliw at mapuri. Hindi nagtagal ay sinabi niya, "Mr. Xander, mangyaring maglakad dito. Matagal ka nang hinihintay ni Miss Zimmer sa opisina." Tumango si Don sa kanya. Tumalikod siya at naglakad papasok sa kumpanya nang hindi man lang sinusulyapan si Harvey. Papasok na rin si Harvey sa kumpanya. Gayunpaman, itinaas ng bodyguard ang kanyang stun baton at muling hinaranggan ang daan ni Harvey. "Anong ibig mong sabihin? Bakit siya pinapayagang pumasok sa kumpanya at ako hindi?" Tinitigan ni Harvey ang bodyguard at nagtanong. Bumantong hininga ang bodyguard at sinabing, "Harvey, manugang ka lang. Paano ka maihahambing kay Mr. Xander? Kita nyo, ang pabango at mga rosas sa kanyang kamay ay tiyak na nagkakahalaga ng higit sa ilang daang bucks. May ganyan ka bang pera? Sa nakikita ko, malapit ka nang tumigil sa pagiging manugang nila."
Saglit na natigilan si Harvey. Sumimangot siya at nagtanong, anong ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Bobo ka ba o naglalagay ka ng palabas dito? Ang insidente na nangyari noong nakaraang gabi ay kumalat sa buong lungsod. Alam ng lahat na hinahabol ni Mr. Xander si Miss Zimmer. Sila ay isang magandang pares. Pag-aari nila ang isa't isa. Tingnan mo ang iyong sarili. Para kang nakakaawa at walang kwenta. Nagtataka ako kung bakit pumayag si Miss Zimmer na pakasalan ka sa unang lugar. Siniko siya ng bodyguard. Tuldok, tuldok, tuldok. Samantala, bumukas ang elevator sa lobby ng kumpanya. Lumabas ng elevator si Mandy na naka-floral dress, napakaganda at kaakit-akit. Sa sandaling iyon, nakita niya si Don. Umiti ito at tumango sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya, Mr. Xander, kanina pa kita hinihintay. Pinaikit ni Don ang kanyang mga mata, at isang kislap ng kasakiman ang nakita sa kanyang mga mata. Ito ay halos hindi na makilala. Walang kamalay-malay niyang dinilaan ang kanyang mga labi at binigay sa kanya ang bouquet ng bulaklak. Umiti siya at sinabing, may mga taong nagsabi na ang magagandang regalo ay dapat ibigay sa mga taong karapat-dapat sa kanila. Mandy, ang ganda mo kasing bulaklak. Kaya ikaw lang ang karapat-dapat na bigyan ng ganitong palumpon ng mga bulaklak. Bahagyang kumunat ang noo ni Mandy. Naalala pa niya ang nangyari kagabi. Si Don ay nag-propose sa kanya sa harap ng lahat, at ngayon ang buong pangyayari ay kilala sa Niamhi. Ngayon, hinabol pa niya ito sa sobrang pangahas na paraan. Noong una, atubili si Mandy na makipagkita kay Don. Ngunit ang kanyang kumpanya ay lubhang nangangailangan ng ilang pondo ngayon, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi humingi ng tulong kay Don. Sa pag-iisip tungkol doon, ngumiti si Mandy at sinabing, Mr. Xander, niloloko mo ako. Inimbitahan kita ngayon ng may kabaitan dahil gusto kong makipag-ayos sa iyo ng isang deal sa negosyo. Paano ako kukuha ng mga regalo mula sa iyo? Masayang ngumiti si Don at sinabing, it's not a big deal, and it doesn't mean much. Mandy, sabi mo ayaw mo sa regalo ko. Iniisip mo ba na hindi ito sapat? Paano ito? Hihilingin ko sa isang tao na magpadala ng ilang mga bulaklak sa hangin mula sa Prague. Paano naman? Hindi mo kailangang gawin iyon. Ang produksyon ng mga rosas sa Prague ay hindi maganda sa taong ito. Nabalitaan ko na ang mga rosas na itinatanim nila doon ay nagkakahalaga ng higit sa $1,000 bawat rosas. Hindi ganoon kahalaga, umiling si Mandy. Kahit nasambahin niya ang mga rosas doon, hindi niya maiwasang hindi makatwiran ang presyo. Higit sa $1,000 bawat rosas. Bahagyang kumislat ang mga mata ni Don. Tiyak, hindi ko kayang iharap sa kanya ang isang rosas. Mahigit 100 rosas ang nasa kamay ko. Kung gusto kong bigyan siya ng regalo, kailangan kong magkaroon ng ganito. Sa makatuwid, ito ay nagkakahalaga ng higit sa $2,000,000. Habang iniisip iyon ni Don, hindi niya maiwasang magmukhang medyo awkward bagamat siya ay isang lalaki na laging lumalabas na mapagpakumbaba sa harap ng iba dahil sa kanyang yaman. Gayunpaman, sa sandaling iyon, si Harvey na nakatayo sa labas ng lobby ay nalampasan ang bodyguard at biglang pumasok sa lobby. Inagaw niya ang bouquet ng bulaklak sa kamay ni Don at itinapon sa sahig. Mahal, huwag kang kumuha ng mga bagay sa iba. Kung gusto mo ng rosas, bibilhin kita. Rosas lang yan. Unknowingly, naging matapang si Harvey. Hinawakan niya ang maamo at maliit na kamay ni Mandy at kinaladkad patungo sa elevator. Harvey, bitawan mo ako. Anong klaseng kalokohan ang sinabi mo? Mahinang saway ni Mandy sa kanya. Kasalukuyan silang nasa lobby ng kumpanya, at masikip. Tiyak, hindi niya magagawang magpakatanga dahil siya ang CEO doon. Kaya hindi niya namamalayan na gusto niyang bitawan ang kanyang kamay, ngunit hinawakan ito ng mahigpit ni Harvey. Bumalik ka rito. Noong una, medyo awkward ang pakiramdam ni Don. Ngayon, siya ay nilamon ng matinding galit. Sa katunayan, pinili niya ang palumpo ng mga bulaklak na iyon ng may labis na pag-iingat dahil nagkakahalaga ito ng higit sa $1,000. Tiyak na magagalit siya dahil itinapon ito sa sahig ng ganoon-ganoon. Ang mas importante dito ay hawak ni B** ang kamay ng aking Diyosa. Hindi ko pa nga nakuhang hawakan ang kamay niya. Sinira mo ang mga bulaklak ko. Kaya mo bang bayaran yon? Sino ka? Hinamples ni Don ng kaliwang kamay ang pinto ng elevator at pilit na binuksan ang pinto. B***, mas mabuting bigyan mo ako ng paliwanag ngayon. Kung hindi, kailangan mong magbayad ng mabigat na presyo para dito.
Kabanata 4, Isang paliwanag. Bakit ko kayo bibigyan ng paliwanag? Malamig na sabi ni Harvey. Una, asawa ko si Mandy. Mangyaring lumayo sa kanya. Kung gusto mong gumawa ng eksena, pumunta ka sa ibang lugar. Pangalawa, kung mahilig sa rosas ang asawa ko, bibilhan ko siya. She's so gorgeous. Paano babagay sa kanya ang mga simpleng bagay at murang bagay? Ipapadala ko sa kanya ang mga rosas mula sa Prague ngayong gabi mismo. Ano ba? Ikaw ba ay mentally retarded o sadyang tanga? Ang isang rosas mula sa Prague ay nagkakahalaga ng higit sa $1,000. Nabalitaan ko na humihingi ka ng scooter kay Senior Zimmer kahapon. Isa ka lang walang kwenta. Kahit na ibenta mo ang iyong kidney, hindi mo kayang bilhin ang isa sa mga iyon. Bakit ang lakas ng loob mo, naglalagay ng palabas dito? Nagpakitang malamig si Don. Nasiyahan siya sa isang pribilehiyong katayuan sa York Enterprise. Paano ako kakausapin ng isang manugang na tulad niya? At saka, ang pinaka-ikinagalit niya ay ang insidente kung saan nabasag ni Harvey ang kanyang mga bulaklak at kinaladkad si Mandy papasok sa elevator. Anong kalokohan ang gustong gawin ng B*****? Sa pag-iisip niyan, bigla na lang ngumiti ng malamig si Don. Mukhang sigurado na siya sa sarili niya. Mandy, hindi ka ba nangangailangan ng $5 milyong para sa pondo ng iyong kumpanya? Matutulungan kita niyan. Ano? Natigilan si Mandy. Mahina kong sinabi ni Don, Mandy, alam ko na ang kumpanya mo ay nangangailangan ng $5 milyong. Sa kabutihang palad, mayroon akong ganoong uri ng halaga sa aking kamay, at maaari itong magamit bilang mga pondo para sa pamumuhunan. Kung may kasama kang kakain ngayong hapon, sa iyo na iyon. Seryoso ka? Nabitawan ni Mandy ang kamay ni Harvey nang walang malay. Ang kanyang kumpanya ay nangangailangan ng ganoong halaga ng pera. Lagi kong tinutupad ang aking mga pangako. Mukhang may tiwala si Don. Oo naman. Matapos pag-isipan ito ng ilang sandali, nagbigay siya ng salita sa wakas. Kung hindi siya makakakuha ng ganoong mga pondo, malamang na malugi ang kanyang kumpanya. Tara na, Mandy. Maaari nating pag-usapan ang proyekto at kung saan tayo maglulunch mamaya, magalang na sabi ni Don. Mahal, hindi ka makakasama sa kanya. Bago pa makapagsalita si Mandy ay inis na inirapan ni Harvey si Don. Lumala ang ekspresyon ng mukha niya. Don, binabalaan kita. Mas mabuting layuan mo ang asawa ko. Umisi si Don. Paano magdedesisyon ng isang walang kwentang manugang tungkol dito? Bakit? Natatakot ka ba na baka lokohin ka niya? Napangiti ng mahina si Don ng mga sandaling iyon. Ikaw lang ang walang kwenta. Sa tingin mo ba mababago mo ang iyong kapalaran? Ay, nagiba ang ekspresyon ng mukha ni Harvey at gusto pa niyang sabihin. Ngunit sa sandaling iyon, lumabas si Mandy sa elevator at malamig na sinabi, Harvey, huwag kang maging hindi makatwiran. Ako ba ay hindi makatwiran? Natigilan si Harvey. Alam mo ba kung gaano kahalaga sa akin ang investment na ito? Dismayadong tumingin si Mandy kay Harvey. Kung mas may kaya siya, hindi ko na kailangang maging ganito. Napabuntong hininga siya at sinundan si Don palabas ng lobby ng kumpanya. Saka siya sumakay sa BMW. Mahal, nang makitang sumakay na si Mandy sa kotse ni Don, mabilis itong sinugod. Pagkatapos ay sinabi niya, Mahal, huwag kang sumama sa kanya. Nasa akin ang pera, bibigyan kita ng $5 milyong. Harvey, bakit hindi ka pumunta at maghanap ng trabaho? Huwag kang mangarap ng gising dito. Napabuntong hininga si Mandy, pero, magsasalita pa sana si Harvey. Naglakad na ngayon si Don papunta sa kanya. Tinapik niya ang balikat ni Harvey at same time na sinabi, anong problema? Naghahanap ka ba ng trabaho dahil isa ka lang walang kwentang tao? Kailangan mo ba akong magrekomenda ng isa para sa iyo? Sa kabutihang palad, ang aking kumpanya ay nangangailangan ng isang tagapaglinis. Gusto mo bang subukan? Babayaran ka ng humigit kumulang $200 bawat buwan. Babayaran kita ng $50 pa bilang subsidy mo para sa kapakanan ni Mandy. Paano kung ganoon? Seryosong sabi ni Don, ang York Enterprise ay pag-aari ng mga York. Hindi madaling makapasok sa ganitong kalaking kumpanya. Huwag palampasin ang pagkakataong tulad nito. Kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Itinulak ni Harvey ang kamay ni Don at malamig na sinabi, hindi ko kailangan iyon. Nako, napaka-ungrate mo. Umiling si Don, at hindi na siya mapakali kay Harvey. Binuksan niya ang pinto ng BMW niya at agad na sumakay sa sasakyan. Mahal, huwag kang sumama sa kanya.
Matutulungan kita sa $5 milyong na iyon. Hindi sumuko si Harvey bilang siya tumingin kay Mandy, umaasang magbabago ang isip niya. Sa kasamaang palad, hindi pinansin ni Mandy ang kahilingan ni Harvey. Harvey, huwag ka nang sumigaw. Huwag ka nang mangarap dito kung gaano ka kahirap. Ano ang maitutulong mo kay Mandy? Mayroon ka bang $5 milyong? Kilala mo ba ang CEO ng York Enterprise? Ikaw, mas mabuting isipin mo kung saan ka dapat manglilimos ng pera pagkatapos mong makick out sa Zimmers. Humagalpak ng tawa si Don. Ibinaba ni Don ang bintana ng kanyang sasakyan at ngumiti ng pang-aalipusta. Sigaw ni Harvey, Don. Huwag masyadong mahiya sa sarili mo dahil lang sa mayaman ka. Excuse me, B*****. Ang sarap talaga sa feeling, ang pagiging mayaman. Madali kong hilingin sa asawa mo na sumama sa akin dahil lang kaya ko. Kung gusto kong sumakay siya sa kotse ko, wala siyang choice kundi sumunod. Kung gusto kong hiwalayan ka niya, kailangan niyang kumilos ng naaayon. Humagalpak ng tawa si Don. Pagkaalis ni Don sakay ng kanyang sasakyan, si Harvey ay nakatayo sa pasukan ng kumpanya ng walang sigla. Ang isang manager ng proyekto lamang mula sa York Enterprise ay maaaring magpasakay sa aking asawa sa kanyang sasakyan. Kahit na kaya niyang hilingin sa aking asawa na hiwalayan ako. Ang York Enterprise ay walang iba kundi isang kumpanya lamang sa ilalim ng mga York. *****. Habang nakikipag-usap siya, kinuha niya ang kanyang lumang telepono at dinial ang contact number noong nakaraang araw. Ako ito, matutulungan ko ang mga York, ngunit mayroon akong dalawang kondisyon. Una, pag-aari ko ang York Enterprise mula ngayon. Pangalawa, tulungan akong mag-order ng pinakamagagandang rosas mula sa Prague at ipadala ito sa Zimmer Advertising Company gamit ang isang paraan na karaniwang pinapaboran ng mga kababaihan. Kabanata 5, Sir, isusumbong ko agad sa hepe. Ikaw, huwag mong subukang makipagtawaran sa akin. Kung hindi, sisirain ko ang buong York Enterprise. Bago pa makapagsalita ang nasa kabilang dulo ng telepono ay ibinaba na agad ni Harvey ang telepono. Tuldok, tuldok, tuldok. Sa lugar ng Gold Coast Villa, ang bawat villa ay partikular na idinisenyo ng isang sikat na designer sa buong mundo. Mula sa uri ng ceramic tile hanggang sa uri ng mga puno, lahat sila ay pinili ng may matinding pag-iingat. Ito ay talagang hindi isang lugar kung saan ang isang tao ay kayang bumili kahit na sila ay mayaman. Sa pagkakataong iyon, casual na nakaupo si Harvey sa sofa sa balcony. Sa kanyang tabi ay ang kasalukuyang pinuno ng mga York, si Jonathan York. Siya ang tiyuhin ni Harvey, at siya ang humiling sa kanyang driver na sunduin si Harvey at pinasakay siya sa villa kanina lamang. Nakatingin sa walang pakialam na si Harvey, ngumiti si Jonathan at sinabing, Harv, napakaraming taon na tayong hindi nagkikita. Mukhang mas gwapo ka at masigasig, Tito, hindi na natin kailangang magpatalo. Diretso lang sa punto, sabihin mo sa akin, paano mo gustong tulungan ko ang mga York? Paano mo gustong kontrolin ko ang buong sitwasyon? Kalmadong tanong ni Harvey, ni hindi man lang niya nilingon si Jonathan. Umisi si Jonathan, Harv, talagang prangka kang tao. Kung gayon, tapat ako sa iyo. Sa sandaling iyon, mukhang walang magawa si Jonathan. Siya ay isang maimpluwensyang at makapangyarihang tao sa Nimhi. Maaari siyang magbigay ng malaking epekto sa buong lungsod sa pamamagitan lamang ng paggawa ng isang aksyon lamang. Ngunit ngayon ay wala na siyang pagpipilian kundi ang magpakumbaba at magpasakop kay Harvey, dahil mayroon siyang kahilingan. Sinunod ng aming pamilya ang uso at inilagay ang pera sa stock market ng futures ng langis. Dahil dito, dumanas kami ng malaking kawalan. Ngayon ang pondo ng aming pamilya ay cut to the chase. Magkano ba ang kailangan mo? Hindi gaano, halos $1 bilyong lang, ****. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Harvey. $1 bilyong, bakit hindi ka pumunta at magnakaw ng bangko? Tungkol dyan, Chief York, mayroon pa akong ibang negosyo na dapat harapin. Aalis muna ako. Tumayo agad si Harvey at aalis na sana. Harv, naging balisa si Jonathan sa sandaling yun. Agad niyang sinabi, kailangan talaga namin ng ganito kalaking pera. Kung wala tayo, mapuputol ang ating pondo, at masisira ang ating malaking negosyo. At saka, kaya kung tuparin ang mga kahilingan mo. Tumingin si Harvey ng malalim sa mga mata ni Jonathan at medyo walang magawa, nakita ko ang iyong sinseridad. Ngunit ang problema ay saan ako kukuha ng ganoong kalaking halaga.
Harv, gusto mo ba talagang makitang masira ang pamilya natin? Mayroon kang humigit kumulang $1 trilyong sa iyong offshore account. Maaari kang tumulong na iligtas ang mga York sa pamamagitan lamang ng pagbibigay sa amin ng kaunting bahagi niyan. Kinabahan si Jonathan kaya namumula ang kanyang mga mata. Huwag kalimutan kung saan ka nanggaling. Nung una, nakangiti si Harvey. Nang marinig niya iyon ay lalong sumama ang ekspresyon ng mukha niya. Tiyo, sa naalala ko, naniniwala ang buong pamilya ng York na hindi ako maaaring maging tagapagmana ng mga York noong panahong iyon. Mayroong mga ilang daang sa amin sa Yorks. Inusisa at kinundena mo ako ng mariin. Dati akong naging malaking kontribusyon sa pamilya, ngunit pinalayas ako na parang masamang itlog. Ngayon ay hinihiling mo sa akin na alalahanin kung saan ako nanggaling. Hindi mo ba iniisip na ito ay medyo katawa-tawa? Bakit hindi mo iniisip kung magkano ang kinita ko para sa pamilya sa lahat ng mga taon na iyon, nagtatrabaho ng labis? Nasiyahan ka sa pera at kita na kinita ko at tumanggi kang aprubahan sa akin sa huli. Naging manugang ako sa kabilang pamilya nitong mga nakaraang taon. Ako ay humantong sa isang napakalungkot na buhay. Hindi mo man lang ako binibisita o tinutulungan. Kung wala ka sa isang malaking krisis, maaalala mo pa ba ang tungkol sa dating tagapagmana ngayon? Malinaw na sinabi ni Harvey ang bawat salita. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Jonathan. Agad niyang sinabi, Harv, nagkamali kami. Humingi kami ng tawad sa iyo. Taos puso kaming hihingi ng kapatawaran. Tuldok, ngunit kailangan namin na tulungan mo kaming malutas muna ang krisis na ito. Kaya kung magdesisyon dito, mula ngayon, ikaw na ang CEO ng York Enterprise. Bagamat ang York Enterprise ay hindi ang pinakamalaking kumpanya sa ilalim ng Yorks, isa ito sa may pinakamaraming potensyal. Nakatuon ito sa mga pamumuhunan ng anghel. Bukod dito, pagmamayari nito ang mga bahagi ng maraming kumpanya sa buong Niamey, kabilang ang maraming bagong produkto at plano na malapit ng mailista. Sa lahat ng ito, ang negosyong iyon ay nasa ilalim ng pamamahala ng anak ni Jonathan, Bell York. Pinsan siya ni Harvey. Nakapagtataka, handang ibigay ni Jonathan ang negosyo sa kanya. Fine, ito ay isang deal. Saglit itong pinag-isipan ni Harvey. Noong una, ayaw niyang mag-abala tungkol sa mga York. Pero naalala niya pa rin ang nangyari noong umagang iyon. Kung hindi niya kukunin ang negosyo, madali siyang mabuli at mahahatulan ng literal na sinuman. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ng maayos. Kailangan mo lang pumunta sa Enterprise at pirmahan ang dokumento bukas. At saka, mag-ayos din ako ng mga rosas mula sa Prague. Nakahinga ng maluwag si Jonathan. Kung hindi pumayag si Harvey na tulungan sila, tiyak na magdurusa ang mga York kahit na hindi sila nalugi. Walang pakialam si Harvey sa kanya. Kung hindi niya kayang harapin ang isang maliit na bagay na tulad nito, hindi rin siya makakaligtas sa larangan ng negosyo. By the way, pahiram sa akin itong suit. Aalis na sana si Harvey. Ngunit may nakita siyang bagong suit sa sofa, at nagningning ang kanyang mga mata. Dadalo sana siya sa isang pagtitipon kasama ang kanyang mga kaklase mula sa kolehiyo ng gabing iyon, at sabik pa rin siya na wala siyang magandang damit na maisusuot. Huli na siya para bumili ng isa ngayon, kaya nagpasya siyang hiramin ito kay Jonathan. Wala lang. Kung gusto mo, dalhin mo lang. Regalo ito ni Armani, at buo pa rin ang tag ng presyo. Casual na tumango si Jonathan. Kahit na mahal ang suit na iyon, wala itong ibig sabihin kung ikukumpara sa $1 bilyong. Paano ang isang pinuno ng York ay nagmamalasakit tungkol dito? Hindi ito masyadong inisip ni Harvey. Kaya agad siyang nagpalit ng suit na iyon sa changing room. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang sarili niyang sapatos at napalingon sa shoe cabinet ni Jonathan na nandidiri. Mukhang mabaho ang paa ni Jonathan. Ayokong magsuot ng sapatos niya. Magtsinelas lang ako. Narinig niyang dadalo ang bawat kaklase sa pagtitipon sa gabing iyon. Tila ang ganda ng kolehiyo noong taong iyon, naroon din si Wendy Sorrell. Medyo sabik si Harvey. Pagkaalis ni Harvey sa neighborhood ng Villa, sumipol siya at sumakay sa kanyang lumang electric bike para pumunta sa Platinum Hotel. Doon gaganapin ang pagtitipon, at natatakot siyang mahuhuli siya kung siya ay masyadong mabagal. Biglang may narinig na malakas na busina ng sasakyan. Huminto ang isang Porsche sa tabi mismo ni Harvey, at dahan-dahang ibinaba ang bintana ng sasakyan. Nakita niyang hinubad ng kanyang biyenan ang kanyang salaming pang-araw at malamig na tumingin sa kanya. Hindi nagtagal ay naging awkward siya. Bagamat si Lillian Yates ang biyenan ni Harvey,
Nagpakita siya na parang isang 30 taong gulang na babae mula nang maalagaan niyang mabuti ang kanyang hitsura at kalusugan. Nagmukha siyang matikas, at madaling makilala ng isa ang bahagyang pagkakahawig nila ni Mandy dahil pareho silang napakaganda. Gayunpaman, nakatingin siya kay Harvey sa sandaling yun. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, "Saan mo nakuha ang suit na yun?" Sa 3 taon na kinuha si Harvey, ang taong pinakakinatatakutan niya ay si Lillian. Nang marinig yun, agad niyang sinabi sa malumanay na boses, "Ma, hiniram ko po sa kaibigan." Tuldok-tuldok, panipi, "Oh, may mga kaibigan ka pa ba?" Malamig nang umiti si Lillian. Sinabi niya pagkatapos, "May nagsabi sa akin kung ano ang nangyari ngayon sa kumpanya. Dahil wala kang kakayahan sa matagumpay na paggawa ng anumang bagay, umuwi ka na lang at ayusin ang iyong mga gamit ngayong gabi. Umirma sa divorce agreement bukas. Huwag kang mag-alala, babayaran kita ng sustento." Isang malamig na panginginig ang damaloy sa kanyang bulugad. "Pero, nanay, mahal ko talaga si Mandy. I can't live without her." Nang marinig yon, malamig na tumawa si Lillian at sinabing, "Huwag mo akong tawaging nanay mo. Hindi ko deserve yon. Kung ako nga ang magiging nanay mo, natatakot ako na maging ang aking mga ninuno ay mabaigo tungkol dito. At saka, sinabi mong mahal mo ang aking anak. Paano? Paano mo siya mamahalin dahil isa kang walang kwentang tao? Ano pa ang maaari mong gawin maliban sa mga gawaing bahay? Alam mo ba na sinira mo ang mga pangunahing taon ng buhay ng aking anak sa nakalipas na 3 taon? Ngayon lang ako tinawagan ni Don. He said that he's willing to pay $1 million as the wedding gift as long as I give him my blessing and let him marry Mandy. Alam mo ba kung magkano yon? Natatakot ako na hindi ka pa sigurado tungkol doon."